Nanginginig ako sa takot at hindi na malaman ang gagawin ng malaman ang kumalat na balita. Tumakbo ako sa sala namin at binuksan ang TV. Nalalaki ang mga mata ko nang ang bumungad sa akin ay ang larawan ni Brent. Nakakalat na ang mukha niya sa mga TV programs. Pare-pareho ang laman ng balita. Nabitawan ko ang remote ng TV sa sahig at napaatras. Eva Maria nakalagay sa taong nag-release ng article. Paano ko na ito'y paliliwanag sa pamilya ko kung sa umpisa pa lang ay alam na nilang gusto kong tanggalan ng mana at apelyido si Brent. Tinawag ni nanay si tatay sa labas ng garden kaya agad itong pumasok. Napaupo ako sa sofa at sinabunutan ng buhok. Ano nangyayari? Mary, anak? Si tatay. Tinignan ko siya. Itinuro ni nanay Helia ang TV sa tatay ko. Natigilan si tatay at napatingin rin doon. Binalingan niya ako na may pagtataka sa kanyang muka. Naniniwala akong wala kang kinalaman dito, anak. Kaya hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan. Kapag ipinakita mo sa mga tao na mahina ka, Eva Maria, ay mas lalo ka nilang aakusahan. Magpaliwanag ka kay Brent. Makikinig iyon sa iyo. Magkasama kayo sa Palawan sa loob ng 2 araw, kaya paano mo magagawa itong kalukuhan na sinasabi ng balita? Kumuyom ang mga kamuon ng tatay ko. Nagsapo ko ng muka at inabot ang cellphone. Tinawagan ko si Liam dahil gusto kong makibalita. Eva, sagot niya. Natigilan ako dahil maingay sa paligid niya. Para siyang nasa crowds. Liam, nasan ka? Nagpakawala siya ng buntong hininga. Nandito kami ngayon sa labas ng palasyo. Maraming reporters at halos gibain na nila ang gate. Makapasok lang sa loob. Humina ang boss niya na para bang may tumutulak sa kanya kaya nalalayo ang cellphone sa kanyang bibig. Nasaan si Brent? Nasa palasyo ba? Agad siyang sumagot. Oo, nandito sa loob. Gusto niya lumabas pero pinagbawalan siya ni Uncle. Nandito rin si Dad sa loob. Liam, pupunta ako dyan. Paalam ko. Hindi pwede. Mas magiging komplikado ang lahat kapag nakita ka ng mga reporters dito. Lalo na at kumakalat ang balita na ikaw ang nag-release ng article. Isa pa, nalaman din nila na ikaw nasa linya ng trono kaya binabawin mo na kay Kuya Brent ang palasyo. Malakas ako napasinghap. Sa nanay at tatay ay tahimik na nakikinig sa akin tabi. Wala akong alam sa lumabas na article, Liam. Maniwala ka sa akin. Hisay. Alam ko, kahit galit ka kay Kuya Brent ay hindi mo siya magagawang ipahiya sa publiko. Sige na, ibababa ko na ito dahil aapakan na ako ng mga makukulit na ito. Ay Eva, huwag kang lalabas ng bahay. Hindi na ako nakasagot dahil na-cut off na ang tawag. Malakas akong lumunok. Umupo ako ulit sa sofa at huminga ng malalim. Nagising ang anak ko kaya si nanay na ang nag-asikaso sa kanya. Hinilot ko ang sentido. Sino kaya ito naglalaro sa amin? Maaaring malapit lang ito sa akin dahil nagtugma ang sinabi sa balita at ang plano ko. Muli kong inabot ang cellphone at hinanap ang pangalan ni Samuel. Binuksan ko ang message niya. Mary, nakita mo na ba ang balita? Brent is in danger. Kumunot ang noo ko. Malabong may kinalaman si Samuel sa mga nangyayaring ito. Hindi naman ako kumbinsido kung si Madam Laura ang may pakana nito. She is always protecting her son para hindi ko matanggalan ng mana. Sino ba talaga? Lumabas ako ng garden at naglakad-lakad. Si Chairman? Si Nicole? Ang dalawang ito ang pumasok sa isip ko. Pero paano naman magagawa ni Chairman Vladimir na ipahiya ang anak niya? Alam kong hindi niya dugo ang nananalaytay sa ugat ni Brent pero minahal niya ito na parang tunay na anak. Hindi si Chairman Vladimir Salvacion ang may kagagawan nito. Pumikit ako at muling huminga ng malalim. Sinubukan kong tawagan si Brent pero patay ang cellphone niya. Ang mga huling text messages ko rin sa kanya kagabi ay hindi pa niya nasisin. Ano na kaya nangyayari sa kanya? Ang sabi naman ni Liam ay nasa loob siya ng palasyo kasama si na uncle. I was planning to remove his inheritance including his last name pero naunahan ako ng iba. Nakakapagtaka. Naguguluhan ako. Mary! Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boss nila Lane. Nasa sliding door ito at nagsenyales kung pwede siyang lumapit sa akin. Tumango ako sa kanya kaya agad siya lumabas at sinarado ulit ang sliding door. Ang aga mo rito. Nagbugas siya ng hangin. Nakita ko ang balita kaya napatakbo ko rito. Si Ariston ay agad na pumunta sa palasyo. Nalaglag ang mga balikat ko. Yumuko ako at muling humugot ng malalim na hininga. Nakita mo rin pala. Tumango siya at tumayo sa tabi ko. Ang lupit mo kung magagawa mo iyon kay Brent. Ang sabi ni Ariston ay balak mo nga raw tanggalan ng mana si Brent, pati apelyido niya, dahil hindi naman siya totoong Salvacion.
Nagulat din ako, Mary, pero ayokong paniwalaan iyon. Gusto kong sa'yo mismo marinig kung totoo mga sinasabi ni Ariston. Nanuyo ang nalamunan ko. Tumingin sa akin sa Lalaine at naghintay ng sagot ko. Oo, plano ko magiganti sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin noon. Pero na magkita kami ulit, ay unti-unti naglalaho ang galit ko at kinalimutan na mga plano ko. Maniwala man kayo sa akin at hindi, ay wala akong kinalaman sa lumabas na balita. Napailing si Lalaine, namawang siya. Sabi ko na nga ba eh. Nagtalo pa kami ni Ariston kanina dahil naniniwala siyang ikaw ang may gawa. Alam mo naman iyon, masyadong loyal sa amo niya. Kung papipiliin nga siya sa amin ni Brent, sa Brent malamang ang pipiliin. Napatingin ako kay Lalaine. Lalaine, nakikita mo naman na mahal ka ni Ariston. Ay, gustuin ko mampuntahan si Brent para magpaliwanag ay hindi rin ako makakapasok sa palasyo. Pinaikot niya ang mga mata at umirap sa hangin. Hindi ko feel. May care ka din pala sa husband mo. May nalalaman ka pang paliwanag. Imbes na nasasaktan ako sa mga nangyayari ngayon ay napangiti ako ni Lalaine. Muli niya akong binalingan at tinitigan. Alam ko na, may nabuo akong plano. Pumunta tayo sa palasyo para mag-imbestiga. Hanapin natin ang nagpakalat ng balita at bugbugin. Mabilis akong umiling sa akin niya. Mahigpit ang bilin sa akin ng pinsan ko na huwag lalabas ng bahay. Kapag nakilala ko ng mga reporters, ay magiging komplikado ang lahat. Hindi, Lalaine. Muli niya akong tinignan. Yun ay kung magpapakilala ka. Marami kang kayang gawin, Mary. Kasama na doon ay ang mag-disguise. My lips parted wide. Ngayon ko pa naisip ito. Inabot ni Brent ang wine glass at tumayo sa salaming bintana kung saan nakikita niya ang crowd sa labas ng palasyo. Maingay at siksikan. Gusto silang lusubin ng mga reporters pero mas maraming gwardiya sa labas ng palasyo kaya walang makalapit sa gate. Si Liam ay nakita niya sa labas na kasama din sa mga pumipigil sa mga reporters. Iginalaw nila ang baso sa ibabaw ng mesa kaya napalingon si Brent sa kanila. I don't think na si Eva may gawa nitong balita. Sabi sa akin ni Liam no isang araw ay magkasama daw kayo sa Palawan. Hindi agad sumagot si Brent. Tinignan niya ang papa niya at si Ariston na namamroblema dahil sa balita. Matagal na niya itong planong gawin sa akin. Sagot ni Brent. Napatayo si Lennon. Naniniwala ka rin ba sa balitang lumabas kaysa sa asawa mo? Itinaas ni Brent ang kamay. Hindi ko alam. Hindi pa kami nag-uusap. Gaya ng sabi ko, karapatan niyang gawin ito. Hindi ako kasama sa klan ninyo. Hindi ako dugong salvasyon. Hinampas na Vladimir ang mesa. Huwag mo sabihin yan, Brent. Buuin mo sinabi mo. Anak kita. Ngumiti si Brent at muling tumalikod sa kanila. Sinilip niya ulit ang labas. Lumabas ng balita sa publiko kaya wala na tayong magagawa. Protektahan man ninyo ako ay mag-iimbestiga pa rin ng mga reporters. They will dig the roots of our family history. Leave it. Isang araw ay haharapin ko sila at sasabihin ng katotohanan. Napatayo si Vladimir. Hindi ka magsasalita, Brent. Wala ka sasabihin sa publiko tungkol sa pagkatao mo. Naintindihan mo? Nanikip ang dibdib ni Chairman Vladimir kaya agad itong lumabas mula sa kwartong kinaroroonan nila. Tumayo din sa Lennon at inayos ang suot. Makinig ka sa papa mo. Yun lang sinabi at sumunod ito kay Vladimir. Naiwan sa loob sina Brent at Ariston. Agad na bumalik si Brent sa sofa at nag-usap sila ni Ariston. Tumikim si Ariston. Naniniwala ka ba talaga na si Miss Mary ang may gawa nito? Umiling si Brent sabay ngisi. I'm not stupid, Ariston. Sagot niya. Napangiti si Ariston. Inabot din ang baso at uminom. Tumingin siya kay Brent. Sigurado na akong si Nicole Alcazar ang nag-release ng article. Pero iniimbestigahan ko pa kung sino ang kasabwat niya. Mukhang malalakas na tao itong kapit niya. Dahil hindi man lang kinilabutan na gawin sa iyo ito. Tumango si Brent at pinaglaruan sa kamay niya ang hawak na baso. Kumusta ang asawa ko? Napatikhim si Ariston. Maayos naman po, sir. Nandun sa kanilang girlfriend ko para samahan siya. Sinuklay ni Brent ang buhok at muling bumalik sa pag-inom. Ariston, makinig ka. Huwag kang magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga hakbang natin. Hahayaan ko na muna ang pamilya ko na mag-isip na naniniwala kong si Mary ang may gawa ng article. Dahil kapag nalaman ng mga kalaban natin na hindi ako kumbinsido, ay baka mas lalo lang nilang pag-initan ng asawa ko. Tumango si Ariston. Yes, sir. Masusunod po. Samantala, nang malaman ni Laura ang lumabas na balita ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Lahat ng sisi ay ibinato niya kay Mary.
Galit na galit siya at gusto niyang sugurin ang bahay nila Mary. Crazy bitch! You ruined my son's life! I hate you! Ibinato niya ang remote sa flat screen TV at agad na pumasok sa kanyang kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama at hinilot ang sentido. Sumakit ang ulo niya dahil sa balita. Anong gagawin niya lalo na at nandito sa Pilipinas ang totoong ama ni Brent upang bawiin siya? May hinanakit sa Laura sa dati niyang asawa kaya tutol siya na makilala ito ni Brent. Anong gagawin ko? Kailangan bawiin ni Mary ang article tungkol kay Brent sa publiko para malinis ang pangalan ng anak ko. Mabilis siya nagbihis. Nagtakip siya ng muka na lumabas mula sa apartment niya. Pumunta siya sa parking lot at hinanap ang sakyan pero nagulat siya nang makita ulit si Simon. Lumapit siya sa dating asawa at dinuro. Anong kailangan mo sa akin, ha? 4 na dekada kang hindi nagparamdam sa aming mag-ina. Kaya para ano pa't ginagawa mo ngayon? Gumilid ang mga tauhan ni Simon. Inalayo mo sa akin ang anak ko, mi amor. Ikaw ang umalis kaya tayo nagkahiwalay. Nanlisik ang mga mata ni Laura. Dinuro sa Simon. Dahil niloko mo ko, Simon. Pinaniwala mo ko noon na wala kang asawa nang mapadpad ka rito sa Pilipinas. Niloko mo ko. Hinawakan siya ni Simon sa pulusuhan at pinigilan. Nakatali ako sa karangalan, Laura. Alam mo yan. Naroon ko ang mahal ko at minamahal pa rin hanggang ngayon. Itinulak siya ni Laura. Son of a bitch. Dumura si Laura sa kanyang harapan. Kapangyarihan na mas mahalaga sa'yo, Simon, at hindi pag-ibig. Gusto mo bawiin si Brent para itali sa sinasabi mong karangalan, ha? Para ipagpatuloy niya ang mga nasimulan mo? Nasaan ang mga anak mo? Bakit si Brent ang gusto mo? Napayuko si Simon. Lumambot ang muka na tumingin kay Laura. Anak ko rin siya, Laura. May karapatan siya sa kayamanan ko. He is including into my power and wealth. Please, give me back my son. Muli siyang itinulak ni Laura. Magulo na ang publiko ngayon at nakikisabay pa si Simon. Kapag lumabas pa sa publiko na anak pala siya ni Laura sa isang casino tycoon, ay mas lalong maghahalungkat ng nakaraan ang media. Hindi gusto ni Laura na mahalungkat kung anong nakaraan nila ni Simon. Matagal na niya iyong ibinaon sa limot. Mabilis na pinatakbo ni Laura ang sakyan papunta sa bahay nila Mary. Agad siyang nag-doorbell kaya pinagbuksan siya ng pinto. Para ako nagyelo mula sa kinatatayuan nang makitang lumuhod sa tapat ko si Madam Laura. Umiiyak siya at nakikiusap sa akin na bawiin ang artikulong inilabas ko sa publiko. Paano ko gagawin kung wala naman akong kinalaman sa mga balitang lumabas? Pati ako ay nangangapa sa sitwasyon ngayon kaya hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Inabot niya ang tuhod ko at kumapit doon. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan. Mahalaga sa kanyang reputasyon ng anak niya. Dahil kung hindi, ay imposibleng lumuhod siya sa akin, gayong hindi naman kami magkasundo. Please, Iha. Nakikiusap ako sa iyo ngayon. Uwiin mo ang mga artikulang inalabas mo sa publiko. Hindi lang pangalan ni Brent ang masasira dito, kundi pati reputasyon ng inyong pamilya. Nagmamakaawa ko sa iyo. Kung ano man ang galit mo sa akin, ay handa akong humingi ng kapatawaran at handa akong tanggapin ang parusang ibibigay mo sa akin. Expel me in the palace. Remove me as his mother. Huwag mo lang idamay sa Brent. Sa akin mo ibunto na lahat ng galit mo. Muli siyang umiyak. Dumiin ang kanyang kamay sa may tuhod ko kaya nanginginig na ako. Wala nagsalita sa mga kasama ko. Nasa likuran ko lang sila at nakamasid sa amin pero alam kong lahat din sila ay nagulat mula sa ginawa ni Madam Laura. Malakas akong lumunok. Inabot ko ang kamay niya at mahigpit na hinawakan upang tanggalin sa tuhod ko. Oo, galit na galit ako sa kanya. Gusto ko siyang gantihan mula sa mga ginawa niya sa akin noon pero hindi ko pala kaya. Ngayong nakikita ko siya sa tapat ko, nakaluhod at luhaan ay parang hinaplos ng malamig na tubig itong puso ko. Nanghihina ako. Siguro hindi ganoon kaitim ang budhi ko para hindi siya bigyan ng pagkakataon. Muli niya akong tiningala sabay iling nang maramdaman niyang tinatanggal ko ang kamay niya sa aking tuhod. Mary, patawarin mo ako. Kung ano man naging kasalanan ko sa iyo noon ay pinagsisisihan ko na. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Sa iyo lang nakadepende ang buhay niya ngayon. Malakas akong suminghap. Itinikom ko ang bibig at pinigilan ng mga luhang nagbabadya na sa aking mga mata. Tumayo na po kayo. Salita ako sa mababang tono. Umiling siya ulit at iginalaw ang kamay sa aking tuhod.
Luluhod ako rito hanggang sa hindi mo sinasabing babawiin mo ang artikulang inilabas mo sa publiko. Luluhod ako rito at makikiusap sa'yo. Wala akong nagawa kundi tulungan siyang tumayo. Matanda na si Madam Laura. Hindi kaya na sigmura kung makita siyang nakaluhod dito sa tapat ko. Wala akong alam sa lumabas na article. Hindi ako nag-release kaya pasensya na kayo kung hindi ko magagawang bawiin iyon sa publiko. Nanlalaki ang mga mata niya. Pinunasan ng luha at tumingin sa akin. Sinong may guha? Nagtataka niyang tanong. Umiling ako. Umatras ako ng 2 hakbang upang lumayo sa kanya. Kahit naaawa ko sa kanya, hindi ko pa rin siya pagkakatiwalaan. Maaaring kadramahan lang niya ito para lang mapatawad ko siya. Hindi na ako maloloko ng kahit na sino. Mas mabuting masama ako sa paningin ng ibang tao kaysa inaabuso nila ang kabaitan ko. Kung ipinunta mo rito ay tungkol sa article na lumabas sa'yo, ulitin ko sa'yo, Mrs. Salvacion. Wala akong alam at hindi ako ang nag-release noon. Matalino ka at lahat ay kaya mong gawin. Kung may malasakit ka nga sa anak mo, ikaw mismo mag-imbestiga. Hindi siya makakilos. Hindi ko alam kung pinaniniwalaan niya ako pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nang wala siyang sabihin ay tumikhim ako. Makakaalis ka na. Nalaman mo na ang sagot sa akin kaya wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Tinalikuran ko siya at pumasok na ako sa loob. Hindi ko alam kung kinausap siya ng mga magulang ko dahil hindi ko na sila nilingon. Nakita ko sila Lane at Brian na nasa salaming bintana. Nakatingin rin pala sa amin sa labas at nakikinig. Mommy, sino po iyon? Umiiyak siya? Nagkatinginan kami ni Lane. Umiling sa akin sila Lane. Ngumiti ako sa anak ko at sinabing bisita lang na humihingi ng tulong. Hindi ko ipakikilala kay Brian na siya ang lola niya. Maitim ang budhi ng babaeng iyon kaya malabong kilalanin ang anak ko. Ang kapal talaga ng mukha niya. May paluhod-luhod pang nalalaman ngayon ha? Noon, naging ganyan ba siya kabait? Tinatawag na yata ng impyerno kaya nagbabago. Inis na salita nila Lane. Nasa labas kami ulit ng garden at nag-uusap. Malakas ako napabuntong hininga. Binalingan ko siya. Tawagan mo nga si Ariston. Makibalita tayo sa kanya kung ano nangyayari doon sa palasyo. Si Liam ay hindi sinasagot ang mga tawag ko. Naiinis na ani ko. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at binuksan. Sandali lang, ilalagay ko sa loudspeaker kaya huwag ka maingay. I-denial niya ang number ni Ariston. 2 beses lang iyong nag-ring ay agad na niyang sinagot. My love, sagot ni Ariston. Napaawa ang labi ko. Ang sweet naman. Sila Lane ay pinalakihan ako ng mga mata at inirapan. Anong balita dyan? Kumusta ang kabit mo? Kumunot ang noo ko. Kabit? Sinong kabit ni Ariston na tinutukoy niya? Matagal nag-sink in sa isip ko na si Brent pala ang tinutukoy nito. Napaining ako at nakinig sa isasagot ni Ariston. Hindi pa rin makalabas si Sir hanggang ngayon dahil marami pa rin ang mga reporters sa labas ng palasyo. Ewan ko ba dyan sa kaibigan mo? Kung bakit niya ito nagawa kay Sir Brent? Namatay na nga siya sa loob ng 7 taon na mawala yung kaibigan mo tapos muli na naman siyang mamamatay ngayon dahil sa kagagawan niyang kaibigan mo. Nanlalaki ang mga mata nila Lane. Nag-init ang mga mata ko kaya agad akong napayuko. Nasa akin lahat ng sisi ngayon. Ariston, wala akong kwenta. Hindi mo ba alam na nandito si Mary sa tabi ko at nakikinig? Hindi nakasagot sa Ariston at agad niyang pinutol ang tawag. Napaiyak ako. Ibig sabihin ay naniniwala si Brent na ako nga may gawa. Kaya pala hindi na siya nagbukas ng cellphone dahil ayaw niya ako makausap. Nilapitan ako nila Lane at inakbayan. Hihiwalayan ko talaga ang lalaki iyon. Pareho lang sila ni Brent. Mawalang kwenta. Huwag ka masaktan sa mga sinabi niya, Mary. Alam mo sa sarili mo na inosente ka sa nangyayaring ito. Naniniwala kami sa iyo. Sa nanay at tatay pati na rin ang pamilya mo. Napatango ako. Hindi ako dapat maging mahina. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. Dumaan ang araw. Hindi pa rin naglalako ang balita kaya hindi na ako pumasok sa opisina. Tinawagan ako ni Liam na pwede na ako lumabas basta i-avoid ko lang mga reporters na makakasalubong ko. I hired bodyguards. Pumasok ako sa opisina pero nasa reception pa lang ako ay pinagbubulungan ako ng mga employees. Wala akong pakialam. Dumiretso ako sa taas kung saan ang opisina ko. Nang matapat ako sa office ni Brent ay agad akong kumatok. I need to talk to him. Dapat ay mapag-usapan namin ito para magkalinawan. Excuse me po ma'am. Wala pa po sa opisina niya si sir. Napalingon ako sa staff na nagsalita sa akin likuran. Ngumiti ako. Anong oras siya papasok? Alam mo ba?
Kaalis lang po niya, ma'am, kasama si Secretary Arston. May meeting po siya sa kabilang department. Tumango ako. Sige, salamat sa info. Binilinan ko ang bodyguards ko na sa labas muna sila. Safe naman ako dito sa loob ng kumpanya kaya hindi na nila kailangan na bantayan ako rito. Wala ako nagawa sa loob ng opisina kundi ang magmuni-muni. Wala akong koneksyon kaya wala akong silbi mag-imbestiga kung sinong may pakana nito. Nang mapagod ako sa kauupo ay lumabas ako upang pumunta sa ladies room. Natigilan ako nang makasalubong ko si Nicole. Nandito rin pala siya sa office ngayon. Sigurado ako nagtatatalo nito sa tuwa dahil sa nangyayari ngayon. Huminto siya kaya napahinto na rin ako. Ang tangkad niya at ang ganda ng katawan. Kahit may edad na ay napakaganda pa rin. Kumusta ka, Chairwoman? Are you satisfied now that you removed his inheritance, including his last name? Kumuyom ang mga kamao ko. Tumaas din ang noo ko at tumingin sa akin niya. Ikaw, Nicole, kumusta ka? Updated ka pala sa news? Siyempre, masayang-masaya ako dahil hindi ko na pala kailangan gawin ang mga plano ko dahil may taong nakaabang at sila na mismo ang gumagawa. Natigilan siya. Ngumisi ako. Nagpapasalamat ako sa taong nag-release ng article dahil inilagay ang buong pangalan ko. Pero mag-iingat siya kapag lumabas ang katotohanan. Sinisiguro kong sa kulungan ng bagsak niya. Hindi siya nakapagsalita. Tiningnan ko siya ulit at ninitian. Excuse me, I need to put lipstick on my lips. Wala na siyang naisagot hanggang sa lagpasan ko siya at pumasok na ako sa loob ng banyo. Kumayom ang mga kamao ko. Ang dugo ko ay umakyat sa aking ulo. Pumasok ako kaagad sa loob ng cubicle at doon nagpakawala ng buntong hininga. Tulad noon ay may mga pumasok ulit na employees. Nabanggit ang pangalan ko kaya nilapit ko ang tenga sa pinto upang makinig. Kawawa naman talaga si Sir Brent. Stepson lang pala siya ni Chairman, kaya pala hindi sila magkamukha. Sumagot din ang isa. Oo nga no, napansin ko rin iyon noon pa. Parang may dugong Kastila o Italiano si Sir Brent. Biruin mo yun. Saka pa malalaman ng publiko na hindi pala siya totoong salvasyon ay noon tumanda na. Ay, pahamak talaga sa buhay niya yung Eva Maria. Simula nang pumasok siya sa kumpanya ay marami na nangyayaring hindi maganda. Sinaway sila noong isa. Huwag kayo magbanggit ng pangalan. Baka mamaya ay mapatalsi kayo tulad noong dalawa. Asawa pa rin ni Sir Brent ang chairwoman. Tumawa yung isa. Hello, handa akong umalis sa kumpanyang ito no. Tingnan ko lang kung mapapalago niya ito kapag wala na si Sir Brent. Masungit lang si Sir. At hindi pala bati pero kapag nagbigay ng bonus, ay pwede ka na magpatayo ng bahay. Napapikit ako. Sirang-sira na ang pangalan ko sa mga employees na dahil sa lumalabas na news. Alam ko naman na halos lahat ng employees dito ay kay Brent ang loyalty. Nakikita din naman ang bunga ng pagsisikap niya at kung paano maging good leader. Huwag niyo masyadong husgahan ng bagong chairwoman. Hindi pa natin siya ganoon kakilala. Ganyan talaga sa mga dugong mayayaman. Nagtatalo para sa kayamanan. Tama. Kaya chill muna tayo, girls. Basta, malulungkot ako kapag umalis na si Sir Brent. Napasandal ako sa tiles nang marinig ko silang lumabas. Nagilamos ako at naglagay ulit ng make-up. Bawat employees na makakasalubong ko ay para akong nakakatakot na nilalang sa kanila. Yuyuko lang sila sa akin pagkatapos ay magsisitakbuhan. Ano ako? Nangangain ng tao? Hindi ko napigilan ang sarili at natawagan ko sila Lane nang makabalik na ako ng opisina ko. Tumawa siya. Avoid them, my friend. Hayaan mo sila. Malalaman din naman ang totoo. Alam kong hindi titigil ang pamilya mo sa pag-iimbestiga. Okay? Kalma lang. Kalma. I hissed. Trending ako dito, Lalaine. Ang sama-sama ako sa paningin nila. Malalim siya nagpakawala ng buntong hininga. Taasan mo lang ang noo. Dapat ka nilang katakutan. Ganun. Hilaw akong ngumisi. Wala ka na bang ipapayo sa akin, ha? Tumawa siya. Basta, ang kilala kong Mary ay matapang. Kayang dadmahin ang mga naririnig. Mabuti man iyon ang masama. Napahilot ako sa sentido. Nang matapos kami mag-usap na Lalaine ay muli kong pinagtuunan ng pansin ang trabaho ko. Tinapos ko yun at sa office na ako nag-break time. Panaysilip ko sa labas pero hindi ko pa rin nakikita kung dumating ulit si Brent. Nang sumapit ang uwian ay niligpit ko ang mga gamit. Bumaba na ako para umuwi. Natigilan ako nang makita ko sa reception sina Brent at Ariston. Nakita din nila ako kaya agad silang natigilan sa pakikipag-usap sa mga employees. Nakaramdam ako ng tuwa nang makita siyang okay. Mukhang hindi naman siya apektado sa news kaya bakit niya ako hindi kinakausap?
Lumapit ako sa kanila upang kausapin siya, pero agad akong hinarangan ng kanyang mga bodyguards kaya napahinto ako sa paghakbang. Gusto ko lang makausap ang CEO. Mababang boses kong sabi sa apat na bodyguards. Nilungo noong isa ang kinatatayuan nila Brent. Ang ibang mga employees ay pinagtitinginan na kami. Sir, gusto po kayo makausap ng chairwoman? Hindi ako tinapunan ng tingin ni Brent. Inayos ang suot at naglakad papunta sa elevator. Hinabol ko sila ni Ariston pero muli akong hinarang ng mga bodyguards. Mr. Salvacion, gusto ko itong makausap. Nagtaas baba ang dibdib ko. Nakita kong nilingon niya si Ariston. Ariston, sabihin mo sa chairwoman na wala kami dapat na pag-usapan. Bisa akong tao. Napasinghap ako. Hindi pa nakakapagsalita si Ariston ay dinuro ko si Brent. Brent, kausapin mo ako. Wala kang karapatan na talikuran ako. Hindi niya ako nilingon at pumasok na ito sa loob ng elevator. Muli ko siyang lalapitan pero hinarang nila ako ulit. Pasensya na kayo, ma'am. Hindi po kayo kakausapin ni sir. Wala akong nagawa kundi sundan sila ng tingin hanggang sa magsara ang elevator. Ngising aso sina Brent at Ariston na makaakyat sa taas. Masyado mo na siyang pinahihirapan, sir. Hindi ka ba naawa sa kanya? Matigas ang ulo niya, Ariston. Kinakaibigan pa rin niya si Mr. Cruz hanggang ngayon. May duda akong kasabwat siya na Nicole. Ano gagawin natin? Minasahe ni Brent ang chin tapos ay nag-isip. Hayaan muna natin sila na maglaro. Just keep eyes on them. Nagtataka ako kung bakit hindi hinahanap ni Brian sa Brent ngayon. Noong pagbalik namin galing sa Palawan ay panay tanong niya kung kailan niya makikita ulit ang ama. Napailing ako. Nasa counter kami ng kusina nila Lane at nag-uusap. Si nanay nasa harapan ng kalan kasama isang kasambahay ni Lolo. Nandito ang grandparent ko kaya nagluto kami ng maraming pagkain. Nagulat din sila mula sa lumabas na balita kaya sila napauwi. Inabot nila Lane ang nasa harapan na putas at binalatan. Baka dahil nakikita ka naman ni Brian kaya hindi na niya kailangan ng tatay niya. At saka nandito si nanay. Tapos okay na siyang kalaro ang aso ninyo sa garden. Napailing ako. Natigilan kaming dalawa sa pag-uusap nang humarap sa amin si nanay. Paano niya hahanapin eh? Nandito yun araw-araw. Sa tuwing umaalis ka papunta opisina, ay siya naman pumupunta dito. Minsan, ay sa school din ni Brian dumadalaw. Hindi ba sa'yo nababanggit ng anak mo na nagkikita sila ng tatay niya? Nagkatinginan kami nila Lane na pawang-umawang ang mga labi. Maparaan din pala. Sambit nila Lane. Napasinghap siya sabay iling ng ulo. Malalim ako napahinga. Hindi ko alam na pumupunta pala rito si Brent sa tuwing wala ako. Kumunot ang noo ko. Mahinang tumawa sila Lane. Ano? Nagdududa ka pa na wala siyang pakialam sa anak niyo? Ikaw lang yatang ayaw kausapin eh. Bulong niya. Bumulong akong pabalik upang hindi marinig ni nanay. Paano namin maayos ang lahat kung hindi siya nakikipag-usap sa akin? Ha? Para siyang bata. Pagsabihan mo rin yung boyfriend mo ha? Kundi, ikakurse ko ang nalalapit niyong kasal. Namimilog ang mga mata nila Lane. Lihim akong tumawa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Mary. Dapat matuloy ang kasal namin. Inabot ko ang dulo ng buhok niya at hinila. Bakit buntas ka? Napasinghap siya. Tumingin kina Lanay at nang hindi sila nakatingin sa amin ay agad niyang tinakpan ang bibig ko. Baka may makarinig sa'yo. Halika na nga sa labas. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila palabas ng kusina. Umakyat kami sa kwarto ko at nagsarado ng pintuan. Tumayo ako sa gitna ng kwarto at pinagsalikop ang mga kamay sa dibdib. Buntis ka? Ulit ko. Umupo siya sa edge ng kama at pinagkukurot ang daliri. Di ko alam, Mary. Pero delay menstruation ko ngayon. Ayokong ipailam sa iba dahil hindi pa ako kasal. Sigurado akong pag-uusapan ako ng mga tao sa kainta kapag nalaman nilang nabuntis ako bago nagpakasal. Nakakahiya yun. I hissed. Umuwi ka mamaya at mag-pregnancy test. Kapag nalaman mong buntis ka, sabihin mo agad kay Ariston na pakasalan ka kahit sa huwes. Tumango siya sa akin. Nagsasama na sila kaya hindi nakapagtataka kung mabubuntis siya. Nagbigay ako ng advice kay Lane. Mas marami ang pinagdaanan ko sa buhay kaysa sa kanya kaya hindi siya dapat na tumulad sa akin. Mahirap ang buhay na mag-isa lalo na kapag may anak ka. Kinabukasan ay dumating si Uncle Lennon. Gusto niya ako samahan na bisitahin ang puntod ng mga magulang ko. Si Lolo Rodolfo ay sumama sa amin pero si Lola ay naiwan sa bahay kasama si nanay.
Malawak na sementeryo itong pinagdalhan nila sa akin. Bago kami pumunta dito ay dumaan muna kami sa flower shop para makabili ako pati na rin ng kandila. Mahigpit kong hinawakan sa kamay si Brian nang makababa na kami. Kinakabahan ako at nagsisimulang kumirot itong puso ko. Ni hindi ko nakita kung ano itsura ng mga magulang ko. May mga larawan naman daw ang mga ito pero nandoon sa mansyon nila na iwan. Itinuro sa akin ni Uncle ang magkatabing lapida kaya lumapit ako doon nang mabasa ang pangalan. Nanlalamig ako at napapabugan ng hangin. Rubina Nuelo at Ramon Nuelo ang mga magulang ko. Kinagat ko ang ibabang labi. Ipinakilala ko ang anak ko sa kanila bago inilapag ang bulaklak sa kanya-kanyang lapida. Hindi ko masasabing malas akong pinanganak sa mundong ito dahil hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Maswerte pa rin ako dahil nawala man ako sa kanila ay may bumuhay sa akin. Hindi ko lang maiwasan na makaramdam ng lungkot tungkol sa totoong nanay ko. Hinahanap niya ako hanggang sa huling hininga niya. Eva, tara na. Sasamahan kita sa bahay ng mama mo. Tumango ako kay Uncle. Muli niya kaming dinala sa abandonadong mansyon. Kinilabutan ako nang nasa tapat na kami. Nag-alangan ako kung susunod ako kay Uncle Lano dahil parang nakakapangilabot pumasok. May mga kasama naman kaming bodyguards pero natatakot pa rin ako. Si Lolo ay nagpaiwan sa sasakyan. 5 taon ng abandonado ang mansyon na ito. Ayaw ibenta ni Papa at ayaw ring ipagiba. Pero pinapalinis ko naman ito buwan-buwan, lalo na nang malaman kong buhay ka at nasa Taiwan lang. Hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ang mga gamit ng Mama Ruby mo. Nakadepende na rin sa iyo kung titirhan mo ito. Tungkol naman sa mana mo ay nasa bangko maiwan nilang pera. Tumigil ako sa paglalakad. Natigilan din sa Uncle Lennon at lumingon sa akin. Bakit ako tinago ni Chairman Vladimir at hindi agad sinabi sa inyo na ako ang anak ni Ruby? Dahil buhay pa si Ruby noong pakasalan ka ni Brand. Kung nalaman niyang buhay ka, ay sigurado akong babawiin ka niya at pipilitin na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Malakas akong napalunok. Ano po ang dahilan ng ikinamatay ni Ramon Nuelo? Nakita kong gumalaw ang mga panga ni Uncle. Nabalitaan ko lang na nabaril ang tatay ko. Ang ibang kwento naman ay nagpakamatay raw ito.